Balik sa mga balita ngayong umaga sa Quezon City, nagdulot ho ng tensyon yung isang lalaki na nag-amok sa Scout Santiago, Barangay Obrero. Hinihinalang may diferensya sa pag-iisip ang suspect na si Ricky Fernandez, 20 anyos. Ang sabi ng biktima na si Joyce Rambulon, 43 anyos, bigla na lamang ho siyang hinabol ng taga ng suspect malapit sa kanilang bahay. Mabuti na lamang ay mabilis siyang nakatakbo at nakahingi ng tulong. Nang mahuli naman ang mga otoridad si Fernandez, hindi nila ito makausap po ng matino at dinala na ito sa mental hospital. Nakumpirma namang may kakulangan nga ito sa pag-iisip. Sa Makati City, kalaboso o kulong ang isa po sa mga suspect na nanloob sa opisina ni Metro Manila Development Authority Chairman Francis Tolentino. Ayon kay Tolentino, posibleng may mga kasamahan pa ito sa investigasyon. Lumalabas sa 2 araw nang nasa loob pala ng kanyang tanggapan yung mga suspect at posibleng nagtago ang mga ito sa takip ng ni-renovate na air conditioning unit ng tanggapan. Patuloy pa rin ang investigasyon ng otoridad sa insidente habang pinaghahanap na rin ay upang kasamahan ng nadakip na suspect. Sa Benguet ho naman, patay yung 6 na miyembro ng isang pamilya makaraang mahulog ang sinasakyang van sa bangin sa barangay Abyang sa Atok kanina hong pasado 2:00 ng madaling araw. Sa inisyal na report, pauwi na sana ng Baguio mula ho sa lamay ng isang kamag-anak sa barangay Banao sa Tadian Mountain Province ang pamilya Galino nang mangyari ang aksidente. Sinasabing nakatulog ho yung sa pagmamaneho si Wilbert Galino na naging dahilan ng para dumiretso ito sa bangin yung kanilahong sasakyan. Pasado 5:00 na ng madaling araw, kanina dumating yung mga rescuers. Nakilala yung mga nasawi na sina Rachel Galino, Lawrence Bondad, Jaina Ri Galino, Melanie Rondares, Claring Abalos at Kayla Rondares. Tinatayang nasa 300 metro ang lalim ho ng bangin na pinaghulugan ng bikta ng van. Sa Pangasinan muna mga kasama, todas po ang isang dating punong barangay makarang pagbabarilin sa bayan ng Bayambang. Kinilalang biktima si Romulo Roque, 51 anyos, taga San Gabriel sa nasabing bayan. Sa report, pauwi na ito sa alumni homecoming celebration na kanyang pinanggalingan sa Municipal Plaza nang bigla itong pagbabarilin na hindi kilalang suspect na nakamotorsiklo. Na-recover sa crime scene ang 4 na bala na galing sa kalibre 45 baril. Tuloy din ang investigasyon ng pulisya kung anong motibo. Airlines naman muling pinaalalahanan sa paggamit ng aero bridges. Kasama natin sa balita, may report si Joyce Sadra. Joyce, iradyo mo. Muling binalaan ng Civil Aviation Authority of the Philippines sa mga airlines na hindi sumusunod sa kanilang direktiba sa paggamit ng aero bridges. 50,000 piso ang multang ipapataw ng KAAP sa airline company na magbabaliwala sa kanilang memorandum order. Una nang dumagsa ang reklamo laban sa local airlines na hindi gumagamit ng aero bridges. Iginit ng KAAP na nalalagay sa panganib ang buhay ng mga pasahero dahil sa pagtitipid ng airlines. Kasama mo sa NAIA para sa DZXL 558, Joyce Adra, Tatak RMN. DZXL Bulat Palaro. Sa ikatlong pagkakataon po, panalo na naman sa Australian Open si Novak Djokovic ng Serbia sa score na 6-7, 7-6, 6-3 at 6-2. Tinalo ni Djokovic ang pangatlo sa listahan sa Andy Murray. Si Djokovic pa lamang ang naitalang unang lalaki sa buong mundo na nagkampiyon sa Australian Open sa 3 sunod-sunod na taon. Kabilang sa mga napatumba ni Djokovic sa ilang batikang manlalaro na si David Ferrer, Nicolas Mahut at ang world's number 2 na si Rafael Nadal. DZXL Showbiz Balita. Sa showbiz natin, syempre, kasama natin si Loli ngayong umaga. Loli, good morning to you. Loli! Hoy! Hello! Hello everybody and everyone! Good morning sa inyo lahat! Kumusta ho? Monday na naman. Yung mga tinatamad na naman dyan. Oo. Doon talaga, babiyahe na naman ho tayo. Sasakay na naman ng train, ng jeep, ng taxi, ng tricycle. That's life every Monday. Di bale, bukas ulit ganyan din. Well, good morning. May balita ako sa inyo, ha? Kasamang Buddy at kasamang Weng. Ito ay medyo nakaka-relate ako rito dahil involved ako rito sa balitang ito. Well now,
kinumpirma ni Don Zulueta na siya na nga yung target ngayon ng mga producers ng teleseryeng Bukas na Lang Kita Bubugbugin. Mamahalin para pumalit doon sa kay Taray Diamond Star. Diba? Ay, salamat naman at siya na lang ang napili. Sa akin sana yun alam nyo ba? Sa akin sana, kaso lang sabi ko, I don't think I have time. Diba? And of course, hindi ko kasi gusto yung title. Bukas na lang kita mamahalin. Mas maganda yung bukas na lang kita bubugbugin. Mas matindi naman yun. Ano yun? Sadista pala. Oo. Hindi, pero ang gusto ko sana, ngayon na lang kita mamahalin. Ngayon na. Ba't ipagpabukas pa? Kasi pagdating ng bukas, sasabihin mo na naman yun, bukas na lang kita mamahalin. Hindi, walang katapos ang bukas na yun. Diba? At saka ayaw din nila na English na lang yung title. Gusto ko sana kung bukas na lang kita mamahalin, gawin nyo na lang tomorrow para may team song na kayo agad yung kantang pambata. Diba tomorrow? Yan yan, diba? Ayaw naman nila daw. Kasi pag ganoon, dapat bata yung magpiplay. Mukha naman akong bata. Pero okay. Balik doon kay Don. Nabasa na daw ni Don yung storyline ng teleserye at kaagad naman niyang nagustuhan. Inamin din niya ang kagustuhang tanggapin ang offer ng producers ng serye dahil sa maganda yung istorya at mahuhusay yung mga cast. Hinihintay na rin ang resulta ng pag-uusap na naganap sa pagitan ni Don at saka yung business partner ni Don na si Boy Abunda at mga taga ABS-CBN. Matatandaan namang pumutok yung balitang pagtataray ni Maricel sa co-star niyang si Gerald dahilan kung kaya't natanggal siya doon sa serye. Tumanda na, nagtataray pa. Diba? Hindi na natuto. Walang magandang naidudulot yung pagtataray. Tingnan mo, tanggal ka. I'm Lolly! Hindi pa ako tanggal. Dito pa rin ako hanggang bukas. Diba? So bukas na lang kita mamahalin. I'm Lolly! Hindi gasgas, hindi Tama, Lolly. May magas pa tayo. tulas. Ito na! Ang balitang panghimagas. Wang Hei Fat Choy. Lapit na ba yun? Lapit na. Ay, lapit na, di ba? Kung si Fatay. Sino namatay? Hindi. Kung si Fatay, yung sinabi mo, Kung Hei Fat Choy. Oh. Sa Mandarin, Kung si Fatay. Kong Shi Fasha. Tawa si Real Beso. Alam ko na rin yan, sabi niya. Nakakabili ng pechay. Oo. Sa baba po meron. Meron sa baba. Okay. Para po sa panghimagas, bago pa tuluyang ihatid ng kanyang pamilya sa huling hantungan ang kanilang tatay na si David Keim, ay nag-drive-thru muna ito sa paborito nitong fast food chain. Si Mr. Keim ay borderline ng diabetes at meron itong pacemaker. At siya rin ay isang World War II veteran at namatay ito ng masaya sa edad na 88 years old. Nung buhay Bibihira yung namamatay na masaya. Oo nga Nakangiti ba siya? Kita ba sa mukha? Kita. Pero baka nung bago lalagutan ng hininga. He lived a happy life. Nakangiti yan, malamang. Nung buhay pa siya ay ito ang nahiligan niyang kainin. Kaya naman nagpasya ang kanyang pamilya na bigyan siya ng isang Whopper Jr. na mula sa kanyang favorite food chain. Whopper ba ka mo? Whopper. Kung kayo po ba, gusto niyo, ano bang kahuling food na gusto niyong kainin? Ayoko muna mamatay Sa future. Siyempre, masarap. Ikaw, diba? kasama mo yun. Buti kung papayagan ka pa. Baka yung kakainin mo, yung ikinamatay mo, di ba? Sa bagay. Sa bagay, total mamamatay ka naman, hindi kainin mo na lahat. Oo. At dahil dedo na si Mr. Keim, inilagay na lamang ng kanyang pamilya ang burger sa taas ng kanyang puntod. Ikita Tawag doon, di ba? Ano? Pag Todos Los Santos nilalagay doon. Pag-offering. Pag-kwan. Tama, pag-offering. Ikinatuwa naman ng manager ng Atang. fast food chain Atang. na hanggang sa huli ng kanyang buhay ay loyal customer pa rin ng dating veterano. At yan po ang panghimagas natin kan DZXL Sinwon, Chongsin, Washer, Phoebe, Tatak, RMN. At kasama nyo po sa DZXL News Center, ako po si Phoebe, Tatak, RMN. Mahilig ka sa burger? Atang. Hindi gaano. Saan ka mahilig? Sa pasta po. What? Kayo po. Chocolates. Ay, ako din. Nabusog ako ngayon Sorry. DZXL
Ulat, trapiko. Pag busog ka, wala kang maisip na yung kakainin, di ba? Walang Thanks, appetite, baby. di ba? Ito na! Ang walang Wala makain. busog pa yan. Busog ka ba? Rambo bay, are you busog? Busog. Busog. Yan. Salamat na Lord at busog tayo ngayong umaga. Oo, siyempre. Oh, Dapat yan na yun. Kinain natin ngayong umaga hanggang panghapon na yun. Wala na, dire-diretso. Tipid Diba? lang yun eh. Tipid lang. Tipid lang hanggang alas 8 ng gabi. Gabi, oh. Nasasanay din naman ang tiyan. Oo. Diba? Kailangan din natin yan pagtitipid. Oo. Kasamang weng at body. Tama. Lalo na ngayon, nasabi ng Pangulo, may maganda siyang balita, kaya magtipid na ho tayo. Ang kasunod dyan, nakakatakot. Okay, sinimulan ko na. Kaya ngayon yung Simulan mo na. hanggang ko hanggang gabi na yan sa mga weng at body. So what's going on out there? What's going on? What's going on? Ang daloy ng trapiko sa mga weng at body dito sa kahabaan ng EDSA mula sa Kamuning patungo naman sa bahagi ng Makati ay banayad ang usad ng mga sasakyan. Nagkaroon namang ng bagyang pagkabagal pagdating sa Cubao Underpass hanggang sa harapan ng POAA. Pagkalampas nito ay bagyang umusad ang mga sasakyan sa Sio Boulevard hanggang Boni hanggang Guadalupe. Pero sa kabilang linya, patungo naman sa bahagi ng Caloocan, Monumento, ay tuloy-tuloy ang usad ng mga sasakyan. Nagkaroon lamang ng pagkabagal, pagkalampas ng Cubao, lalong-lalo na pagdating sa harapan ng Mega Q-Mart dahil yung ilang mga pampaserong bus kung magbaba ng mga pasahero at magsakay ay nakahambalang. Hindi pa kasama dyan yung mga provincial buses na galing sa Bicol region na pumaparada sa naturang lugar. Pero pagkalampas niyan ay tuloy-tuloy na ang usad ng sa mga sasakyan muling babagal pagdating naman sa bahagi ng Monumento. Together again. And the motto for today, Pai? Also for today, kasamang Buddy at Weng, be faithful in a small things because it is in them that your strength lies. Together again. Galing sa kanya na. Lambot. Galing sa libro ni Aling Lola Basia. Oo. Lola Basia yan. Mahalaga. Be faithful. Pero Sige. sa mga Hindi ba galing sa, sa isang card? Oo. Discount card. Di ba? Pwede rin yan kasamang Buddy. Lapit na Valentine's. Malapit na. Kala ko, Tagalog. nabasa mo sa Hallmark yan eh. Oh my. Ilang araw na lang. Okay. Okay. Sa Tagalog. Tagalogs! Maging matapat ka sa maliliit na bagay sapagkat doon nakasalalay ang iyong lakas. Kung maliit yung sayo na bagay na regalo, gano'n. Okay lang. Bagay na regalo. Oo. Bagay, Maganda. So may pag-asa pa yung mga May pag-asa pa. may maliit na kwan. Malakas Oo. Meron. Parang ang umaatras. Oh. Ang una na kararating sa parorona. Ayun. Yan ba yung paniniwala mo sa buhay? Rambo? Yan ang paniniwala ko kasamang Weng at Buddy. Sabi ni Ray Albesa, wala daw yan sa laki o liit, di ba? Wala. Depende. Oh, alam niya yan. Alam ni Ray Malbeta Alam yan. niya yan. Oo, kabisado yan. Salamat, bye. Salamat, Yung ating kasamang mga Weng. radio boys dyan. Oo, edo. Maraming salamat kasamang Weng at Buddy. Kasama mo sa kahabaan ng EDSA, Silvestre. Labay, tatak, Araman. May nahuli. Huli na. Okay. Alright. Open Gangnam Style. Yan. Mamaya 7:30, 8:30 to 9. Pakinggan ang Lunas Kalusugan para malaman nyo yung mga dapat iwasan para hindi ho magka-problema ang inyong kalusugan. Dire-diretso mga naglalagablab na mga balitang tatak aramen ang inyong napakinggan dito lamang sa DZXL 558. Pong umaga ng Lunes, January 28, 2013. Kasama nyo sa serbisyo publiko from the city of Zambo, Eleuseres Primo Hermano Weng de la Peña. From the province of Occidental Mindoro, mabuhay. Ako si Buddy Opera. At kami ho ay Tatak RMN.
Naglalagablab na mga balita. About tomorrow, let your bottom Sumayin niyo ang 15 minutong kalipunan ng mga pinakahuling kaganapan sa Kalakang Maynila, sa ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablab! Dito lamang sa Unang Pihit DZXL 558, ang bagong kasama mo.